Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo magpasalamat sa dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil binigyan niya tayo muli ng pagkakataon upang tayo magkasama-sama upang magsaliksik ng kaalaman at pag-aralan ang araling akida kasama ng ating butihing guro upang maunawa ang mabuti ang ipinadalang relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at yon ang relihiyong Islam. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa isang Muslim. At ngayon mga akhawat, ibigyan po natin ng maayos na kapakinigan ang ating buting ustad na siyang gagabay sa ating pag-aaral. Walang iba kundi si Ustad Salman Fulgencio. Alan masalan niya Ustad, fayat mafadad, sa'yo na po ang mic on the air. Okay, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid. Okay, noong nakaraan na talakay natin na ang tao ay likas na kumikilala na mayroong Diyos na tagapaglikha. Likas na kumikilala sa kanyang kairalan. At natalakay natin yung apat na mga nagpanggap na hindi kumikilala sa kairalan ng tagapaglikha, pero ang katotohanan, ang kanilang naturalisa, ang kanilang isip, okay, yun ay kumikilala. Ang unang natalakay natin, yung mga materialista at bakit sila tinatawag na mga dahriyon noong unang panahon. Tapos yung sunod, yung mga naturalista, yung mga taong naniniwala na walang tagapaglikha, kundi ang tagapaglikha ay ang tinatawag nilang nature. Yan ay sinaunang paniniwala na pinanindigan ng mga ateista noong unang panahon hanggang sa panahon natin sa ngayon. Nandyan pa ang bakas ng kanilang impluwensya sa paniniwala ng ibang mga walang pakialam sa relihiyon at Diyos. Ang sunod yung mga aksidentista. Kung bakit sila mga tinatawag na aksidentista? Kasi sila naniniwala na lahat sa buong universe na ito umira lamang ng aksidente. Walang tagapaglikha. At ang huli na talakay natin, ang mga komunista. At ang komunista ang tinutukoy dito, hindi yung komunista sa panahon pa ni Plato, kasi yun ang teorya ni Plato noon na kung saan ito ay isinakatuparan ni Karl Marx bilang form of government. At itong huli nating tatalakayin, mga ilang minuto lang siguro, yung mga lihis na individual sa kasaysayan. Kapiraon, kagaya kay Paraon, na siya nagsabi, wa marabul alamin, at ano ang Panginoon ng mga nilalang. Dito kasi ito'y pamamaraan ng kanyang pananalita na hindi siya kumikilalang mayroong Panginoon o tagapaglikha ng mga nilikhang ating nakikita. Yun ay pagmamalaki niya. Pagkatapos siya nag-angking siya mismo sa kanyang sarili, siya mismo, sabi niya, Anarabukumulala, ang ako ay ang Panginoon ninyong pinakanakila. Ibig sabihin, ako ang tagapaglikha ninyo. Bagaman alam niya na wala naman siya kakayang makapaglikha ng kahit anong nilikha. Alam niya na mayroong tagapaglikha ng mga nilikhang ito. Dahil ang tao, kung makalikha man, ay may pinagmulan, hindi makakalikha mula sa wala. Pagkatapos ay lumabi siya, tumadda'a dhalika li nafsihi, tumatamada li nafsihi al-uluhiyya. Wa ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Hindi ko na lamang mayroon kayong isang Diyos na iba pa sa akin. Ito yung mga pagmamalaki niya.
doon sa mga naniwala na mayroong Diyos na tagapaglikha. Kung ang tagapaglikhang ito yung umiiral, nararapat lamang ang tagapaglikhang ito ang pag-ukulan ng ating pagsamba. Kaso nga lang, si Paraon ay nagpasamba sa pamagitan ng mga ritual na inuutos niya sa kanyang mga nasakupan. Halimbawa, yung mga uri ng pagpapuri at paggalang sa kanya, isang uri ng pagsamba, at sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang ipinapatupad na ininbentong mga kautusan. Bakos nagbanta siya kay Moises, ang kanyang banta, alay na takata ilahan kairi, lahat sa alan na kaminal masjunin. Talagang kung gumawa ka ng isang Diyos na iba pa sa akin, ay talagang gagawa ako sa iyo na kabilang sa mga ibinilanggo. Ang kapangyarihan at pagdami ng mga tagasunod at yan makikita natin sa iba't ibang mga grupo na lumalakas hanggang sa nagkaroon ng kapangyarihan dahil sa dami ng tagasunod. Ang iba nagmalabis na. Ang iba kunyari sa simula nagpakilala mo ng pastor, sunod nagpakilala ng anak ng Diyos, hanggang sa nagpakilala siya niya ang Diyos mismo. Ganon katindi ang mga tao, parang nalalasig sa kapangyarihan at pagdami ng mga tagasunod at nasasakupan. Ito yung dahilan ng pagmamayabang ng tao na kay Paraon, na dahil sa kapangyarihan ay nagmayabang at nagkaila sa kairalan ng Panginoon. Nagpakilalang siya mismo ang tagapaglikha o Panginoon. Nagpakilalang siya rin ang may karapatan, kasi siya tagapaglikha, may karapatan din ang pagsamba. Kasi siya ang dapat na susunod. Ang pagsunod ay pagsamba, at nagbanta sa kay Moises na kung kikilala ito ng iba pang mga Diyos maliban sa Kanya, at hindi kumilala sa Kanya na Diyos na dapat sambahin, Kanyang ikukulong. Sa isa pang aya, ito ay sa Suratul Ghafir, gusto kong basahin. Wakala Fir'auno daruni aqtul Musa liyad'u rabba inni akhafu ayubaddila dinakum aw ayyughhira fil ardi fasad. Nagsabi si Paraon, hayaan ninyo ako, papatayin ko sa Moises at dumalangin siya sa Panginoon niya. Yan ay pagmamayabang ng kanyang kapangyarihan. Papatayin ko siya at dumalangin sa kanyang Panginoon. Tingnan natin kung mailigtas siya. Falyad'u rabba. Tapos dinugtong niya, tunay na ako ay nangangamba na magpalit siya sa relihiyon ninyo. Yung mga nasasukupan ninyo na kumilala sa kanya na tagapaglikha at siya ang dapat lamang na nasusunod at sinasamba. Kaya nangangamba doon, so napalitan na magpalit siya o palitan ni Moises ang relihiyon ninyo o magpangibabaw siya sa lupain ng kaguluhan. Siyempre, kung mayroon ng dalawang Panginoon kinikilala, magkaiba na ang paniniwala, yun ay pagpapalaganap ng fasad, kasiraan o kaguluhan sa nasasakupan niyang kaharian. Ang salita ni Paraon na, hayaan ninyo ako, papatayin ko si Moises at tumalangin siya sa Panginoon niya. Ito ay matinding pagmamayabang sa kapangyarihan niya na hindi mailigtas si Moises ang kinikilala ng Diyos. Kung papatayin niya ito, hindi yun makapagliligtas sa kinikilala niyang tagapaglikhang dapat sambahin. At ang reliyong pinangambahan niya dito, na papalitan ni Moises ang paniwalang ipinilit niya sa mga tao na walang tagapaglikha at siya ang dapat sambahin ng mga nasasakupan niya dahil siya ang makapangyarihan. Nimrod, kagaya din kay Nimrod ng ayon sa Quran,
Hindi ka ba nakakaalam sa nakatuwiran kay Abraham hinggil sa Panginoon nito dahil nagbigay sa kanya si Allah ng paghahari sa panahon ni Nimrod, yung hari. Nung nagsabi sa Abraham, ang Panginoon ko ay ang nagbigay buhay at nagbibigay kamatayan. Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Ibig sabihin ng Panginoon ko na dapat sambahin, ang siyang nagbibigay buhay at nagbibigay ng kamatayan. Ay nagsabi din siya, kala ana uhyi wa umiit. Bakit sinabi niyang ako rin ay nagbibigay buhay at nagbibigay kamatayan? Yan ay kayabangan ng mga makapangyarihan noon kasi kung hinayaan kanya mabuhay, ibig sabihin binuhay kanya. Pero kung papatayin kanya, ibig sabihin nagbibigay din siya ng kamatayan. Kasi tinuturing nila nasa kamay nila ang buhay at lahat ng ari-arian ng mga nasasakupan niya. Kaya nagsabi si Abraham, ngunit tunay na si Allah, ang Diyos na ito na lumikha ng mga nilikhang iyong nakikita, ay nagpaparating sa araw mula sa silangan, kaya magparating ka nito mula sa kanluran. Ngayon, ang di niya pagkilala sa kairalan ng tagapaglikha, na kung saan kinikilala naman talaga niya, pinaninindigan lamang niya ang kanyang paniwala ng tagapaglikha at siya ang dapat na kilala ng tagapaglikha at may karapatan na sambahin. Dito nagkitla siya na sinabi na ang Diyos na itong makapangyarihan ay nagpapasikat ng araw sa silangan at nagpapalubog nito sa kanluran. Pabuhit alladhi kafar. Buhit, nagitla, wala nang maikakatwiran kasi wala man siyang kakayanan na pasikatin ng araw sa kanluran at palubogin sa silangan o kaya makalikha man lang ng kahit anong mga nilikha mula sa wala. Okay? Ang lahat ng mga ito, kullu haula munaqiduna li anfusihim. Ang lahat ng mga ito ay mga sumasalungat sa mga sarili nila na mga nagkakaila ng mga naturalisa nila gaya ng pagsaksi ni Allah niyon laban sa kanila. Kayong aya sa Quran, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa fanzur kayfa kana 'aqibatul mufsidin. Nagkaila sila sa mga ito samantalang tumiyak sa mga ito mga sarili nila bilang kawalang katarungan, dhulm, at bilang pagmamataas. Fanzur kayfa kana 'aqibatul mufsidin. Tumingin ka kung paano naging ang kinahinatnan ng mga mufsid, tagagulo o nagpapalaganap ng kasiraan sa lupa. Dahil dito, hindi sila nakapalag at walang natira sa kanila. Yan ang sabi ng may akdalihada, lam takum lahum qa'imah, walam yabaqa lahum baqiyah. Tinawag sila ni Allah ng mga mufsid sa aya na ito, mufsidin, tagagulo o naghahasik ng kasiraan, sapagkat ang bula ang paniniwalang ito na salungat sa naturalisa, salungat sa lantay na pag-iisip, pandaman ng tao ay nagbubunga ng kaguluhan at kasiraan sa lupa. Ang hindi paniwala sa Diyos na narapat sambahin, ang hindi pagsasabatas at pagsunod sa mga batas niya, at hindi paniwala sa mga ghaib, yung mga nakalimid, nakagaya sa buhay sa barsakh, araw ng paghukom, paraiso at impyerno. Ito ang ugat ng mga kasiraan, kaguluhan at matinding kasamaan sa lupa. Dahil dito ang mga bansang Europeo at mga bansang kanluranin na karamihan sa mga tao hindi naniniwala sa Diyos,
Ang focus ng kanilang buhay ay pangmundo lamang. Lahat ng uri ng pagsasaya na parabang ang pag-iral nila sa mundong ito ay dahil lamang sa pagsasaya. Ang malungkot, yung malungkot na katotohanan, tinangkilik din ng maraming mga bansang Muslim at mga bansang Arabo ang uri ng pamumuhay ng mga taong ligaw. Yung mga ligaw na ito ng mga bansang Europeo, mga bansa ng mga kufar. Ang dahilan, dahil sa kamangmangan, naniwala din na ang pagsulong daw ng isang bansa sa larangan ng siyensya ay dapat isang tabi at talikuran ang relihiyon, talikuran ng paniwala sa Diyos at lahat ng paniniwala sa al-ghaib. Kaya sila ang mga taong sinabi ni Allah, wala kadara'na li jahannam katira minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Malamig yung aking aircon. Basahin natin yung salin ng aya na aking binasa. Ito sa Suratul A'raf 179. Pwede nyo i-check mga kapatid. Talagang ang lumalang kami para sa impyerno ng maraming kabilang sa mga jin at tao. Mayroon silang mga puso na hindi sila nakakaunawa. Sa pamagitan ng mga puso na ito, mayroon silang mga mata na hindi sila nakakikita sa paningin ng mga ito. At mayroon silang mga tenga na hindi sila nakaririnig sa pamagitan ng mga ito. Ang mga iyon ay gagaya sa mga hayop. Bagko sila ay higit na ligaw kaysa sa mga hayop. Ang mga iyon ay ang mga nalilingat. Ulaika humul ghafilun. Nakita natin sa aya na ito na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagkakilikha sa atin, nilagyan tayo ng limang pandaman, nilagyan tayo ng paningin, nilagyan tayo ng pandinig, nilagyan tayo ng utak. Sa pamagitan ng likas na pagkakalikha sa atin, kikilala yan na umiiral ang dakilang tagapaglikha. Dalako tayo mga kapatid sa ikalawa, ang al-imanu bi rububiyatihi. Ito yung pangalawa na mahalagang paniniwala sa unang haligi ng Islam. Natapos natin ang una, yung paniniwala sa kairalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawa, paniniwala sa kanyang rububiya. Pangatlo, paniniwala sa kanyang uluhiya. At yun ang pinaka-importante na dahilan ng pagsusugo sa lahat ng mga probeta. At pang-apat, paniniwala sa kanyang mga mabubuting pangalan at katangian. Rububiya. Okay mga kapatid. Ang salitang rububiya, sinasaling pananampalataya sa pagka-Panginoon. Pagka-Panginoon. Nabanggit ko na sa inyo na ang Rab at saka Ilah, dalawang salitang salungatan. Pero kung sinali natin sa English at Pilipino, hindi salungatan kundi pareho ang kanyang kahulugan. Okay. Gusto ko nang linawin ang word na Rab. Doon ang galing ang rububiya. Ano ang kahulugan ng salitang Rab na pinanggalingan ng katagang rububiya? Ito daw ay mayroong 4 na kahulugan. Ang unang kahulugan, ang may-ari. Kunyari, sa lingwahe, Rabbul Manzil, ibig sabihin, ang tagapagmay-ari ng bahay o Rabbul Bait. Kung minsan ginagamit din ang katagang Rabbul Bait sa tatay o padre de pamilya.
Okay? Pangalawang kahulugan, ang Rab, pinunong sinusunod. Halimbawa, Rabbul Amal, ang sinusunod sa trabaho. Tinatawag din siyang Rab. Kunyari, yung boss mo, yung employer mo, tinatawag din siyang Rab. Rabbul Amal. Kunyari, kagaya sa sinabi ni Yusuf a.s. sa Yusuf number 42 itong aya, Udhkurni inda rabbik. Banggitin mo ako sa iyong Panginoon. Sabi ni Yusuf, banggitin mo ako sa iyong Panginoon. Ang Panginoong tinutukoy doon ay hindi Diyos, kundi yung kanyang amo na sinusunod. Pinunong sinusunod. At maaaring, iwan ko kung maalala ninyo yung hadith, sa subject ninyong hadith, nang nagtanong si Jibril a.s. sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung kailan ang oras. Sinabi ni Jibril, man mas'ulu anhu bil'a'lama min as-sa'il. Ulit nagtanong si Jibril, sabihin mo sa akin kung ano ang mga tanda. At dito binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, antalidal ammatu rabbataha. Ginamit din dyan ang word na Rab. Manganganak ang aliping babae ng kanyang Rab o ng kanyang Panginoon na tinutukoy dyan, pinunong sinusunod. Ang pangatlong kahulugan ng Rab. Inshallah, binabasa ko dito, maibibigay ko rin ito sa inyo, inshallah. Kahit hindi na kayo mag-take note, makinig na lang kayo mabuti. Baka ang iba nagtitake note pa. Okay, ang pangatlo na kahulugan, ang Rab, ibig sabihin, tagapagsaayos, tagapangasiwa, tagapangalaga, at tagapagsagawa, tagapagpatupad, tagapagsagawa. Sa salitang ito, nagmula mismo ang salitang Rabbani. Na ang word na Rabbani, nagpakalalim sa kaalaman. Yung isang alim, kunyari, pag tinawag na Rabbani, nagpakalalim sa kaalaman at nangangalaga at naggagabay sa mga tao. Siya ang gabay, nangangalaga sa mga tao dahil sa kanyang malalim na kaalaman. Kaya nga naman, pati yung anak na tinatawag na panguman. Anak na panguman. Sino mga Tagalog yan? Para makasigurado naman ako nakikinig kayo sa akin. Anong ibig sabihin ng panguman? English ninyo? Panganay, ustad, panganay, elder, Hindi. eldest pala, sorry. Panguman. Tanatanong ko lang kayo kasi ang word na ito ang salitang ito sa lingwahe, sa ating lingwahe, kinalimutan na halos ito ng mga Pilipino. Pero pag sinabi ko sa inyong stepson, stepdaughter, stepmother, stepfather, ang English naintindihan ng Pilipino. Okay. Ang stepdaughter na binanggit sa Suratun Nisa, nakabilang doon sa mga bawal na mapangasawa. Yan ang tinatawag na anak na panguman. Tinatawag siya sa Arabic na Rabib kung lalaki, Rabiba kung babae. Rabaib. Nabanggit ang word na Rabaib. Bakit tinawag siyang Rabib o Rabiba? Galing sa katagang Rab dahil siya ay nasa pangangalaga at paggagabay ng kanyang ama na panguman ng kanyang stepfather. Kaya bakit tinawag siyang Rabib at Rabiba? Kaya ang pangatlong kahulugan, tagapangasiwa, tagapangalaga, tagapagsagawa. Ang Rabib o panguman, ibig sabihin, pinangangalagaan. At sino yung nangangalaga? Ang kanyang stepfather. Kasi sa pang hadith,
binanggit pa rin ng propeta ang word na Rab sa salitang pandiwa, verb, fi'il. Tungkol doon sa lalaking tinanong ng anghel kung anong dahilan bakit niya bisitahin ang isang kapatid. Mayroon ka bang personal na interest na gusto mong isagawa at pangalagaan? Yan ang katanungan sa kanya. Pero sabi ng tao, wala akong personal na interest na gusto kong isagawa at pangalagaan para sa aming pagkakaibigan. Halaka min ni'matan tarubbuha, rabba yarubbu. Yung verb na rabba yarubbu. Min ni'matin tarubbuha alay, mayroon ka bang pang mundong pakinabang sa kanya na nais mong isagawa at pangalagaan? Sa pamagitan ng pagpapasalamat, kaya ka bibisita sa kanya? Okay, dito tayo dala ko sa pang-apat na kahulugan ng word na Rab muna. Ang pang-apat na kahulugan, syempre, alam na natin sa ating lingwahe mismo, pag sinabing Panginoon ay Diyos. Pag sinabing Diyos, dinidiyos, sinasamba. Kaya lahat ng mga kahulugang ito ay tama pa rin siyang gamitin ukol kay Allah sapagkat siya ang tagapagmay-ari. Kung siya ang tagapaglikha, natural, siya ang tagapagmay-ari ng kanyang nilikha. Siya ang Panginoong sinusunod. Siya ang tagapagsaayos. Siya ang tagapangasiwa, tagapagsagawa at Panginoong sinasamba. Kaya ang salitang Rab ay kabilang sa mga pangalang magaganda ni Allah. At ito ang pangalang madalas na ginagamit natin sa ating dua. Kagaya sa pagsasabi natin, Rabbana, Ya Rab, Rabbana, o Panginoon ko. Ngayon, ang kahulugan ng Tawhidur Rububiyyah, Tawhidur Rububiyyah, ayon sa kahulugang pambatas, ay ang pagbubukod tangi kay Allah sa mga gawa niya. Yung mga gawa ni Allah. Samantalang ang Tawhidul Uluhiyyah naman ay ang pagbubukod tangi kay Allah sa mga gawa natin na mga nilikha niya. Tandaan natin ang kaibahan, mga kapatid. Ang Rububiyyah, pagbubukod tangi kay Allah sa mga gawa niya. Ang Uluhiyyah, pagbubukod tangi kay Allah sa mga gawa natin na ibukod na tangi natin siya, iukol sa kanya lamang na siya lamang ang malulugod, hindi yung ating kapwa. Ang Tawhidur Rububiyyah ay ang pagbubukod tangi kay Allah sa mga gawa niya na kagaya sa paglikha. Kaya tinawag siyang Rab kasi siya ay tagapaglikha. Kung siyang tagapaglikha ng lahat ng nilikha, siya rin ang tagapagmay-ari. Kaya pagbubukod tangi sa kanya sa pagmamay-ari ng mga nilikhang ito. Pangangasiwa, pagbibigay buhay, pagbibigay kamatayan, pagpipinsala ayon sa Quran, kabaliktaran ng pagpipinsala ay ang pagpapakinabang at iba pang mga gawain na hindi maaya, yung mga gawain hindi maaari may sagawa maliban lamang kay Allah. Samantalang ang Tawhidul Uluhiyyah ay ang pagbubukod tangi kay Allah sa mga gawa natin ng mga nilikha, na kapag magsagawa ng mga gawain pagsamba na kagaya sa pagdarasal, yung pagpapatulong natin, yung ating pangangamba, yung gawain pampuso, yung gawain, yung pag-asam, paggawin pa rin pampuso, yung pagmamahal. Ang mga ito ay mga gawain nating mga tao na ating ibinubukod tangi siya sa hangarin na kalugdan niya ang mga gawain nating ito at hindi upang kalugdan ng kapwa natin tao. Ang Rububiyyah o pagkapanginoon ay bumubuo ng tatlong bagay. Ang paglikha, ang pagmamay-ari, at pag-uutos. Pansinin niyo itong tatlong ito. Al-Khalq. Okay? Al-Mulk. Al-Amr. Ang paglikha. Kung siya tagapaglikha, siya may-ari ng kanyang nilikha. Kaya pasunod, pagmamay-ari.
At ang pangatlo, pag-uutos. Ang pag-uutos nito sa ibang salita na ginagamit sa Quran, ginagamit din ang tadbir. O sa ating salita ay pangangasiwa. Pag-uutos o pangangasiwa, isa lang ang tinutukoy. Okay? Kapag sinampalataya ng isang tao ang rububiya, ito nangahulugang sinampalataya niya ng tiyakan na si Allah ang tagapaglikha at wala nang iba pang tagapaglikha maliban sa Kanya. Ang tagapagmay-ari at wala nang tagapagmay-ari maliban sa Kanya, na siya ang tagapangasiwa. Siyempre wala nang iba pang tagapangasiwa maliban sa Kanya. At ito ang bumubuo ng tinatawag na rububiya. Ang Quran ay naglalaman ng maraming mga talata, mga ayat tungkol sa rububiya. Huwal i'tiqadul jazim. Ang word na ito na jazim, ilang ulit na nating nabasa ito sa libro. Ito ang paniniwalang tiyakan, jazim. Walang hanong pag-alinlangan. Bi anna Allah Ta'ala wahduhu huwa Rabb, na si Allah tanging siya, wahduhu, ay ang Panginoon, siya ang Rabb. Al-Khaliq, ang tagapaglikha. Al-Malik, ang tagapagmay-ari. Nabanggit ko kanina, kung siya ang lumikha, siya ang tagapagmay-ari. Al-Amir, ang tagapag-utos. At binanggit ko kanina, ang pangatlong ito, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Amir. Dito sa pangatlo na ito, Al-Amir, kung minsan, ang word na binabanggit sa Quran ay tadbir o mudabbir o taga-pangasiwa. Wa ma'na Rabb, at ang kahulugan ng Rabb, as-sayyid, ay ang amo, yung pinunong sinusunod, amo. Al-Malik, al-Mutasarrif, ang tagapagmay-ari, ang tagapatnugot. Alladhi rabba jami'ul alamin, na nag-alaga sa lahat ng mga nilalang. Kung mapansin ninyo, ang word na Rabb, ginamit dito na verb. Rabba, yorabbi. Kung minsan tinatanggal ang alif maksura, Rabba, yarubbu. Rabba, yorabbi. Nang salin na nag-alaga sa lahat ng mga nilalang sa pamagitan ng biyaya niya. Bini'amihi. Qala ta'ala, rabbukuma ya Musa, qalu rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqa, thumma hada. Nagsabi ito, kaya sino ang Panginoon ninyong dalawa, o Moises? Nagsabi siya, ang Panginoon namin ay ang nagbigay sa bawat bagay ng kaanyuan nito. Kasi ang paglilikha, siya ang pipili. Anong kaanyuan o anong katangian. Thumma pagkatapos ay nagpatnubay. Ito ang buod sa pakahulugan ng salitang Rabb. Famadaru rububiyati ala talatati umur. Kaya ang kinasasalalayan ng pagkapanginoon ay tatlong bagay. Kinasasaligan ng pagkapanginoon ng rububiya ay tatlong bagay. Okay, ang una, al-khalq. Al-khalq. Fallahu khaliqu kulli shay wa ma siwahu makhluq. Si Allah ay tagapaglikha ng bawat bagay at ang anumang iba sa Kanya ay nilikha. Qala ta'ala, sinabi ni Allah, Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir. Si Allah ay ang tagalikha ng bawat bagay at siya sa bawat bagay ay wakil, pinananaligan. Nagsabi pa siya, alladhi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira.
na sa kanya ang paghari sa mga langit at lupa. Hindi gumawa ng isang anak. Hindi nagkaroon sa kanya ng isang katambal sa paghahari at lumikha ng bawat bagay. Saka nagtagta rito ng isang pagtatakda. Wakil. Salin. Pinananaligan. Tingnan yung mabuti itong salita sa taas. Wa masiwahu makhluk. At lahat at bawat at ang anumang iba sa kanya ay nilikha. Siya lamang ang tagapaglikha. Sa ama, ang tagapagpaira ng lahat ng bagay at maliban sa kanya ay mga pinairal, masiwahu makhluk. Si Allah ang tagapangasiwa ng lahat ng bagay at lahat maliban sa kanya. Kung tagapangasiwa siya, lahat ay pinangangasiwaan. Siya lang ang tagapagmay-ari. Kung siya tagapagmay-ari ng lahat ng bagay, lahat ng mga bagay, maliban sa kanya ay mga kasama tayo, pagmamay-ari niya. At ang paglilikhang ito ay walang takda. Anong siya na walang takda? Hindi maarok ng limitadong pag-iisip ng tao sapagkat ang paglikha niya ng lahat ng bagay ay walang pinagmulan. Paano mo maarok? Kasi walang pinagmulan. Dito, mayroon pang isang aya sa Suratul An'am. Dhalikum Allahu Rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Iyon ay si Allah ang Panginoon ninyo, walang Diyos kundi siya ang tagalikha ng bawat bagay, kaya sumamba kayo sa kanya. Kung siya ang tagapaglikha, natural, siya ang dapat sambahin, kaya inutos dito sa Quran, dito sa ayon nito, fa'buduh. Kaya sumamba kayo sa kanya. Siya sa bawat bagay ay pinananaligan. Yan pa rin ang aya sa Suratul An'am. Wakil, binanggit pa rin. Sa isa pang aya, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Lumikha siya ng bawat bagay sa kanagtakda. Siya rito ng pagtatakda. Isang pagtatakda. Samantalang ang paglikha, kunyari ng mga tao, alam natin, ang tao nagkakalikha. Kung ang paglilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang takda, ang paglikha ng tao ay may takda. Ano tinutukoy? May takda. Sapagkat kapag ang tao ay lilikha ng anumang bagay, ay mula din sa mga nilikha ni Allah. Dahil hindi siya makakalikha ng anuman mula sa wala. At anumang malikha ng tao ay mapag-aaralan at matutunan ng kapwa-tao, samantalang ang kahit isa lang sa mga nilikha ni Allah, kailan may hindi matutunan at hindi maarok ng isip ng tao. Mayroong ayat sa Quran, ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Ang binasa ko ay sa Suratul Mu'minun. Ang salin, ito ang ating mababasa. Pagkatapos lumikha kami sa patak, ang tinutukoy na patak ay ang sperm bilang alaka. Alaka yung nakasabit, nakagaya sa linta. Sa kalumikha kami sa kagaya sa linta o malalinta bilang kimpal ng laman, mudgha. Pag sinabing kimpal ng laman, mudgha, kagaya sa gam na kinagat ng tao, nandoon huhulmar yung kinagatan ng mga ngipin. Sa kalumikha kami sa kimpal ng laman bilang mga buto, saka bumalot kami sa mga buto ng laman. Pagkatapos, nagpaluwal kami nito bilang iba pang nilikha. Dito sa aya na ito,
ipinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala yung pagbabago ng kanyang nilikha hanggang sa iluwal ito ng kanyang nanay. Kaya sa panghuli, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mapagpala si Allah ang pinakamaganda sa gawa sa mga nilikha. Kaya pagkatapos sabihin ni Allah kung paano nabuo ang sanggol sa sinapupunan ng nanay niya. Ito binanggit niya ang huling salitang ito. Mapagpala si Allah. Ang pinakamaganda, pinakadalubhasa, pinakamagaling, ibig sabihin bukod tangi, wala siyang katulad, wala siyang kasama, nag-iisa lang siya. Kasi sa gawa, pinakamaganda sa gawa sa mga nilikha. Dito pinakita na ang tao ay makakalikha sa aya na ito mismo. Kasi binanggit pinaka maganda sa gawa si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga salitang iyan, ipinapakita na ang tao ay makakalikha pero hindi siya makakalikha ng anuman na mula sa wala na kagaya sa paglikha ni Allah. Bago sa ililikha siya mula sa mga nilikha ni Allah. Siya lamang ang pinakamainam at pinakamagaling sa paglikha dahil siya lumikha ng lahat ng mga bagay na mula sa wala. At kahit isa sa mga nilikha niyang ito ay hindi lubos sa mapag-aralan at magagaya ng tao. Na sinasabi nga ng mga scholar, ng ating mga ulama, na mga tao na nagmayabang sa naabot niyang kaalaman, na kung saan sinasabi sa Quran, ang kaalaman niya pala ay wala pang isang patak sa kabuuan ng karagatan. Na kung saan kapag sinawsaw mo raw ang karayom, ang basang makukuha ng karayom doon sa dagat, yun lamang ang nakuhang kaalaman ng mga taong nagmayabang sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-isang nilikha lang, di nila mapag-aralan. Yung lubos-lubosang pag-aaral. Bakit? Hindi mapag-aralan? Kasi hindi kayang makalikha ang tao. Kung napag-aralan niya ng lubusan, hindi makakalikha siya. May ibig sabihin, sa pag-aaral ng tao, madiscover lamang niya yung kalikasan ng mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kunyari, kung nabasa niyo yung librong sinin ko sa inyo noon, tungkol sa aqidati, ang aking paniniwala. Kung makita nyo doon, mayroon pang picture ng lamok at binanggit ng author doon na sa discovery ng mga scientist, ang lamok daw ay sa isang segundo, winawagaswas niya ang kanyang pakpak ng 300 hanggang 600 times. Yun ay hanggang discovery na lamang ng tao. Na ang kanyang mata sa kahit gaano kadilim ay nakikita niya ang kanyang bibiktimahing kakagatin. At kapag kanyang sinipsip ang dugo nito, na-analyze niya kaagad anong uri ng dugo ang kanyang sinisipsip, angkop ba sa kanya yung dugo na kanyang sisipsipin. Yan ay mga discovery lamang ng siyensya na sa pag-discovery nila, ayon nga sa sinasabi ng mga ulama na mga siyensyang ito na nagmayabang sa kanilang katalinuhan kaya sila ay hindi na kumilala sa tagapaglikha. Kagaya sila sa bulag na nangangapa. Ang bulag na nangangapa, nakapa niya yung kunyari elepante, ang nakapa niya ay buntot, isipin niya ang nilikhang ito ay parang para siyang pahaba. Ang isa naman nakakapa sa likuran, nakapa yung katawan, isip niya napakalaki itong nilikhang ito. Ang nakakapa naman sa tenga, sabi niya parang abaniko itong nilikhang ito. Hindi nila alam na elepante pala. Kaya ang lubusang kaalaman sa kahit isa sa nilikha ni Allah ay walang kakayanan ang tao. Ang paglikha ay bumubuo ng pagpapairal mula sa wala.
Binubuo ng pagtatakda at binubuo ng pag-aanyo. Kapag lilikha si Allah ng isang bagay, ay pairalin niya ito mula sa wala at itatakda niya ang maging tadhana ng nilikhang ito. Itatakda niya ang buhay nito, katangian nito at lahat ng mga detalye sa tadhana ng nilikhang ito at pagkatapos nito ay aanyoan niya ayon sa nais niya. At yan ang aya sa Quran sa Suratul Hasyr, Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Si Allah ang tagalikha, tagapaglikha, ang tagapagpairal, ang tagapag-anyo. Alladhi lahu mulku samawati wal ard walam yattakhidh walada walam yakul lahu syarik fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nasa kanya ang paghari sa mga langit at lupa. Hindi gumawa ng isang anak, hindi nagkaroon sa kanya ng isang katambal sa paghahari at lumikha ng bawat bagay sa kanagtakda rito ng isang pagtatakda. wa kullu khalqin udifa ila ghairihi fahuwa khalqun nisbi bima'na tashkil wa ta'lif wa taqdir walal insya'u minal adam. Ang bawat paglilikhang iniuugnay sa iba pa kay Allah, iyon ay paglikhang relatibo. Okay, malaman natin mamaya ano ang ibig sabihin ng relatibo. Na nanangahulugang pag-aanyo, pagbubuo at pagtatakda at hindi pagpapasimula mula sa kawalan gaya ng sinabi niya. Patabarakallahu ahsanul khaliqin. Kaya napaka mapagpala si Allah, ang pinakamaganda sa gawa sa mga tagalikha. Isa lang ang ating natalakay, paglikha. Inshallah, ipagpatuloy natin sa susunod na Lunes, ang pangalawa, al-mulk at ang al-amr, ang pagmamayari, na nabanggit natin na ang pangalawang ito, kung sino ang lumikha, natural, siya ang may-ari ng kanyang nilikha. At ang al-amr, na sa ibang salita at tadbir, al-amr o pag-uutos o pangangasiwa. ang pagiging tagapangasiwa niya sa kanyang mga nilikha, yung pagpili niya sa kalikasan ng bawat nilikha. Inshallah, ang detalye niyan ay matatalakay natin inshallah sa susunod nating meeting. At sumubra na tayo sa oras. Hanggang dito lamang tayo. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli mga kapatid, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan fi dunya wal akhirah po, Ustad, sa iyong paglalaan ng oras sa amin at sa pagbabahagi niyo po ng inyong lecture ngayong araw na ito. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum sa inyong lahat, mga akhawat. Alaala lamang po yung mga hindi pa nakakapag-submit ng kanilang final exam sa iba pa nating subject, like itong hadith, fiqh. Standby lang po tayo sa hadith, hindi pa naisasend ni Ustad Abaya. Syukran po muli, Ustad Salman.